Siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Ano? Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, Opo. nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin. Tapos namin nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, no? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso, pati ang Pangulo. Seryo, siya nga ang nagbigay sa akin ng, ng USB. Para may makatulong ako sa iyo, itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan 17 senators po 17 senators. Opo. Ngayon. Plus yung ex-officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang... Di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron mga datihan na nga yan pero teka lang sana, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So, di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, wag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito? Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Sige nga po, Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, Sen. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. Yan naman salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo Yung pala. Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Mr. President, mabuti dumating ito ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17.
Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi kako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Baka wala sa pagbibigay ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Opo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan. Opo. Na ang Pangulo, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako. Kaming dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam nyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yun. Mas mabuti ba yung ganito? Na kaagapay nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, magtatagumpay ang taong bayan. Hindi ba para sa taong bayan ito? Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung committee ko ito eh. Mandate niyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong bakit ang problema doon. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta. Binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang Kaya ang tanong hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Pero para lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Kagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sen, kanina, yung punto ng may kinalaman sa corruption. Alam nyo, di ba nung Friday na napag-usapan natin, kung wala siguro ang corruption sa Pilipinas, mga 1960, sabi nga natin, nasa pangalawa tayo sa buong Asia. Nagsimula tayo 1965. 1965, opo. Pangalawa tayo sa buong Asia. Kung ang pag-uusapan ay yung per capita GDP. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965,
Japan po ang number 1. Pangalawa tayo. Kahit pangalawa Pilipinas. Opo. Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayong bumabagsak. Oho. Tinalo po tayo ng naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia, Oho. at officially, Opo. last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ganun ba? Oh. Nung biyernes, pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko eh. Oho. So, tayo na pinakahuli. Di ba sinasabi ko, baka? Baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, nalagpasan na tayo last month. Ano ho ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating Ang kalagayan? kauna-unahan ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi, Nakakalungkot, ano? paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo? Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaking ekonomiya pag dinivide mo, kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin, babagsak ang ating per capita GDP. Ayun. So, kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat, puro corruption eh. Oho. Yung ating infrastructure. Ngayon, nakikita ngayon. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? Makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, ang mga seaports natin. Yung turismo lang natin, nakita mo. Bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinulitika na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2 billion. Merong isang year doon eh. Akalain mo bumagsak sa 200 million pagkatapos 2025, gagawin 100 million. 100 million na lamang. Yung polisiya. Pero di ba sa pagpapayabong po na ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayari ito na napasok ng corruption, hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. Yung mga big ticket projects. Pagandahin mo yung road system mo. Pagandahin mo yung seaports. Pagandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Pagka natambak na yung mga wala nang paglalagyan yun ng yung container. Yung mga container ban. So, yung papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan para makapasok yung barko para ganito paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorrupt yata sa buong Asia. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, ay lalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw, Nelson, yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Sabihin medyo paano natin sisimulan? Paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sangay, pati sektor, di ba? Pati media, may corruption kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin Cambodia.